So for today's video, ang panibagong vlog natin ngayon ay sobrang simpleng parang life update, another life update. Kung nakikita nyo, bago ang lahat, may kwento ako sa inyo. Kaya naisipan ko tong vlog update natin ngayon dahil nga kay Papa. Kung maniniwala man kayo sa hindi, sobrang siguro nagparamdam si Papa dito sa bahay. Sobrang naamoy ko yung amoy ni Papa, amoy formalin. Every time na nayakap ako sa taol ni Papa, ay parang naaamoy ko yung formalin, di ba? Kahapon, siguro simula 10 AM hanggang 3 PM, nagparamdam talaga si Papa, yung amoy ni Papa. Sobrang amoy na amoy ko. Sabi ni Ate Nora, yung kasama ko sa bahay, ay siguro may gustong ipahiwatig si Papa. Sabi ko, wala namang gustong ipahiwatig si Papa dahil hindi naman kami mayaman. Wala naman si Papa sigurong kayamanan or will na gustong ipamana sa amin, di ba? So, ang naisip ko, yung pinaka number 1 na place ni Papa dito, every time na napunta si Papa sa Masbate, ay itong lupa, na isa naming lupa, na kung saan dati ginawa niyang garden, may lagayan ng mga manok. Ipakita mo. Every time na napunta dito si Papa ka-partners ay sobrang alaga niya to. At simula nung namatay rin si Papa, hindi nga kami napunta dito sa lugar na to, kaya parang maraming nang damo. Kaya sinabi ko, ito siguro ang isa sa mga sa mga ibig sabihin ni Papa, kaya si Papa nagpaparamdam sa akin. Sa mga ayaw maniwala sa mga espiritu, sa mga ligaw, sa mga pag every time may namatay kayo na mahal sa buhay, ay parang dinadalaw kayo. It's okay, may kanya-kanya tayong belief. Pero sa akin, parang positive lang ako talaga. Si Papa talaga, ito ang gusto niyang gawin ko, na ayusin ang barracks to. Kaya ito, ang dami kong daldal. Ito lang naman gusto kong sabihin. Mag-aayos tayo ng barracks ni Papa. Kasi nga, may nakita kaming mga ligaw na tanim. Unexpected dahil hindi ko talaga ini-expect na dahil mabato itong lugar na, itong lote na to. Tingnan nyo, mabato. Pero hindi namin in-expect. Tingnan nyo kung gaano kataba ang kamatis na ligaw. Tapos doon sa may mga matubig na part, siguro, doon sa may mga matubig na part, andun ang daming mga ligaw na kamatis, pero ang tataba. So, ibig sabihin, pwede tayo dito maglagay ng kahit anong gulay. Kaya, pinatawag ko si Leng, ang ating taga-cameraman, si Ate Nora, si May, pag magtutulong-tulong tayo mamaya para gawin natin itong mapagtataniman ng gulay. Ilalagay natin to sa mga mas mataba pa para makatipid tayo, kasi ang mahal talaga ng gulay ngayon sa palengke. Sobrang mahal. Si Papa mo baka gusto sang kulungan sa manok, Leng. Tibay-tibay pa na. Tibay pa. Tapos ito, may mga pasagi na pwede pagamiton. Kaon mo. Ganda na. So, tara na. Sabihon mo si Papa mo na sayang man ina kasi itatapon ko yan ka-parker. So, itatapon natin yan. So, ngayon para di ba maayos pa? Alisin natin yan. Alisin natin lahat yan. Para may mapagtaniman tayo. Alisin natin yan. Kasi nagawa nga ni Papa nung buhay pa si Papa. Bakit hindi natin kayang gawin? Tapos ito ang ating kasama ngayon, si Lingling. Iyay! Pumayat ka, Ling. Sobrang payat na niya. Pumayat na sa ating Lingling natin. At ito, bala ko sana ay itapon. Kaso nga lang, naisipan ko na malapit lang naman ang bahay nila. Why not hindi ibigay natin sa... Kaso wala kami space dito sa dinyo manibutang. Sa diin. Sa gilid na mo. Papakuha natin ng martilyo. Tingnan mo lang naman ang damo. Hindi naman yan ganyan. Dati nung nandito si Papa. At saka tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo ang mga ligaw na tanim. Pwede natin tong ilipat doon mamaya. Ito, kamatis. Siguro ka-parkers, ang kamatis ay nabubuhay sa mga tubig na part. Ito, ang daming kamatis na ligaw. Ito ang tataba. At ayun pa. Ayan. Gabayan mo ito. One shot. Tapos ito, ibibigay natin to kasi sayang naman yung mga kahoy. Hindi ko alam kung anong pwedeng gamitin dito. Basta. Kasi feel ko na parang matibay pa siya. Kalan. Ito lang pinamana sa akin ni Papa.
galing sa Panday. Kasi Panday di ba ako? At saka ako feel ko, lahat ng gawain kaya kong gawin. Nagagawa ng lalaki, kaya kong gawin. Huwag lang yung mag-ano ng palay. Ang tawag dyan eh. Palay. Kasi parang tinry ko yan one time. Sobrang nakaka-enjoy, di ba, magtingin sa mga ganyan na magtanim. Parang palig-paligsahan sila. Tinry ko one time, just hindi ko talaga magawa. Okay. Di ba dahil nga minamadali ko si Ate Nora, magugas muna ako ng kamay. Kasi, dyan lang muna kayo ha. Habang minabadali ko si Ate Nora para makatulong sa atin, tutulungan muna natin siyang magsampay para mas mabilis. Diyan ka lang. Tara na. Sige ka, kay sige man, obra! May nakatago palang dalawang malangkao na malaki. About na nag-aral ako kung paano itanim yung bawang at napanood ko ganito pala, aantayin na parang lumabas yung kanyang ugat tapos paghiwa-hiwalayin at yun ang itatanim. So ginaya ko, ayan siya, aantayin natin. 4 PM na ng hapon. Ngayon kami bumalik dahil wala ng tawag nito. Wala ng init. At ayun ang update sa ating nilipat na tomato. Ayun yung nilipat ko, ayan yung buhay. Tapos yung isa naman nagluyos, uy. Tapos pinantanggal lang muna namin ang mga kalat. Dito ka, Parkers. Ayan na siya. Ayan na. At natumba na talaga ang ating kulungan ng manok. Kailangan na yan tanggalin. At marami na ring na alkal na lupa. Tatanggalan na lang natin mamaya ng mga bato-bato dyan sa gilid para makita at babayubuin natin. Ang tawag sa Tagalog ng bayubo. Ubuhong na lang natin mamaya ang ibang part ng lupa para mas maging healthy ang tanim. Tapos, ito na. Natanim na kami ng alugbati. Sayang din kasi yan pag itatapon pa. Silayang naman sa talbos ng kamote. Tulong-tulong na kami sa silingling, taga-bungkal. Wala man kasi kaming piko. Bata pa siya pero marunong na siya kung ano ang itatanim na talbos ng kamote. Sana yan, tinuruan yan. Dapat may mga ugat-ugatan, no? Ay, pwede man ini, may ugat. Riba kay ano ko lang. Ngayon kapagkers, nandito tayo sa nasunduan dahil nga kumuha kami ng parang guna. Nga walang guna sa Masbate. Ang hirap mag-garden pag walang guna. Kinuha na namin tapos sabi namin kung may mga gulay na parang ligaw na gulay dito. Tapos kung may mga ligaw na gulay dito na kailangan namin dalahin, for example, kangkong, okra, mga balinghoy, lahat kukunin namin, tapos tatanim namin tubo, may tubo dyan, kukuha tayo ng tubo para nakaparkers.
Pupunta tayo ngayon sa bukid dahil nga doon tayo makakakita ng maraming itatanim na gulay. Aside sa seeds. Tara, samahan nyo kami. Nagumpas laki no sa linog ini. May mga puto sa bukid. Akala namin pumunta kami dito sa bukid dahil nga makakakuha kami ng iba't ibang klaseng pananim tulad nito. Pero na-disappoint kami dahil nga wala kaming nakitang ganito. Kanina, bago lang to. Tapos itong pamangkin ko, si Kai, grabe yung mata, nakahanap kami. Maraming tanim na to. Pero para alam nyo kung bakit gusto kong kumuha ng ganito kamuting kahoy dahil nga parang gagawin ko siyang bakod. Pero at the same time, may after ng ilang buwan, siguro may makukuha kaming laman. So kaya ito ang gusto ko na magtanim ng kamuting kahoy doon sa amin. Kasi ang ganda din niya at the same time design kasi pag ito lumago, maganda pag lumaki. So tara na. Ito may mga kasama tayo magdadala nito. Para mo kasi magtanong. Kapili. Yan, dinisturbo namin si mama Dili niyo pag ano na, dili niyo pag tuwadon. Parang tuwad, maislanting lang. Dili ni makaon kung tuwadon niyo. Kay. Hilos. Di ba? Sino mga magad maaram. Islanting laad ma. Anay pa kay masampol ako. Pinatigil ko muna si mama sa pagbingo. Para tawag ko si papa sa bukid, wala man nagasabat. Di ba? Ugali na ako mo pag malakat na kay sige tawag. Pira na kabilog. At 4 p.m. At wala naman ng init dito. Ngayon na namin tinanim ang nakuha namin na mga pananim sa bukid. Yan ay ang, ano tinatanong mo layang? Balinghoy. Sabi daw, dili pagbaliktad ang kamuting kahoy. Tapos ayan, nakita nyo kahapon, unti pa lang yung, gamay pa lang ba? Maliit pa lang ang nabungkal ngayon. Sobrang lapad na, tapos wala na ang kalat. Maapakan mo ang ating tanglad ha. At ang sili. Ito ang nakaka-amaze magic. Tinanim namin kahapon, ngayon malaki na. Ayan. So, that's it ka-parkers. Hanggang dito na lang. Gusto ko na po muna magpaalam sa inyo. Mag-update na lang po ako next time pag okay na ang ating sibuyas at bawang. Aantayin lang natin na magkaroon ng ugat. Tapos, mag-vlog ulit ako. Hindi ko naman pwede kayong dalhin dito na araw-araw update. Dahil nga, gusto ko kayo din ay ma-surprise sa kung ano ang naisipan namin gawin. Garden o the garden next time. Kaya, hanggang ngayon, ay gusto ko pang nag-iisip kami ng kung ano pang ilalagay dito na pwedeng magamit ba, magulay para kaya nga kasi naniniwala ko na pag may tinanim ka in case na kahirapan in case na parang makailangan mong maggulay ay meron kang makukuha na fresh kasi naisip namin hindi namin alam kung sa malinis ba ang na gagamit namin kangkong, talbos ng kamote na nabibili namin sa palengke. Kaya naisipan namin to na mabuti, why not, di na lang tayong magtanim ng talbos ng kamote, tapos kangkong, para at least alam natin na sure talaga na 100% malinis ang kangkong na kinakain natin. Kaya, thank you so much for watching sa mga nagpapa-shoutout. Thank you so much guys. Kahit bihira na lang ako mag-vlog ay nanonood pa rin kayo. Thank you so much sa mga nagpapa-shoutout. Sorry, hindi ko makakayo ma-shoutout sa lahat, pero taos sa puso ko na gusto ko magpasalamat sa inyo, isa-isa sa inyo. Thank you, Kaparters. Bye!